Ngayong episode po, makikilala natin ang isang 25 years old na graduate ng marketing management or marketing major. Ngayon naman, mas pinili daw niya after niyang graduate ay magkaroon na lang ng sariling negosyo. At ang pinili niya dahil mahilig siya sa pag-aalaga ng mga hayop. Nung bata pa siya, isa siya sa mga bata na hindi papayag, hindi makapag-uwi ng mga sisiw na iba-iba ang kulay, mga kung ano-anong isda. Sino mag-aakala na ang kanyang passion ng bata pa sa hilig sa pag-aalaga ng hayop, ngayon naman ay nagkaroon ng sariling livestock business. Pakinggan niyo po ang kanyang pagbabahagi dito sa Agri sa Agri. Don't forget to like and subscribe. Hello po, I'm RJ Flavier po from San Liponso, Bulacan. And I'm 25 years old and ito po yung business natin, business model natin is layer chicken and more on pets and livestock po tayo. Meron tayong layer chicken, cute na mga potbelly pigs, and meron din tayong mga free range chicken na for consumption natin. Pinagsasabi natin yung negosyo at fashion. Sa layer chicken po, ang start po natin is nag-start up kami 1,700 heads. Actually, dapat mag-i-start kami ng 300 heads. Ang problem lang is chinek ko, sabi ko, kung magti-300 heads ako, ganun din naman. Yung oras ko sa araw, sa buong araw is ganun din. Makukonsume ko din naman. So, bakit hindi ko i-expand ng kahit na paano, dagdagan ko ng 1K heads. Ang naging capital ko po, average na lang po per head, 800 pesos to 1,000 pesos per head. Sa 1,700 natin noong 2024, nakapag-acquire tayo this 2025 ng August ng 1,500 heads, then another 1,100 heads ng September. So ngayon, average ng layer natin is 4,000 na po. Ito sir, naka-throw system tayo dito. Naka-water throw. Oh, wow. Sa painuman. Tsaka ito sir, tingnan nyo. Yung 2 years old ko, mga 2 years old ko, parang di 2 years old. Wow. Halos kumpleto mga So, mga balahibo nila. oo nga, maganda, no? Sa ngayon, sa 4,000 na heads mo, everyday nasa ilan ng harvest mo na itlog? Ngayon sir, nasa 108 to 112 Per tray. trays? Tray. Okay. Ilang pieces yun? Sir, nasa ano na siya, sa 100 kasi sir, nasa 3,000 eh. Estimate na lang natin I kung see. sa... So, roughly sa 4,000 na alaga mo, mga ilang percent yung nag-iitlog dyan? Meron tayo sir, 96. May 96 pa. 96%. Yes sir, may 94. Oo. Tatlong batch ito eh. Isang... Yung Mataas 2 years... yun, sir, yung rate na yun. Yes sir, na-pick ko po. Tapos sir, medyo nakaka-proud po dahil ang galing po ng uncle ko mag-alaga dahil nakuha niya yung tamang lugon sir eh. Kasi Ano ito ibig sabihin ng lugon? Ang lalim ng molting. Tagalog. Molting. Lugon pala Yes ang sir. tawag niyan. Ang problem po kasi sa mga layers, kahit yung mga ibang binibisita ko po, pa naglulugon po ang problem, hindi magtuloy yung lugon. Kaya mapapansin natin sir, yung molting niya, yung buntot niya, lagas, tapos kita na yung sa puwit niya, kita na yung wala ng balahibo sir. Kami, tingnan niyo po sir, ito, magto-20 months na sir, pero still, ang ganda po. Kaya nga. Ang ganda na itsura. Pero ito sir, nasa 76 to 78 na lang po. Oo. Percent. Magpapalit ka na. Opo. Tsaka dito sir, mapapansin nyo, ito for example, ikakalko na po to. May kausap na po ako na, oh yes sir. Sisiyo pa lang, binabayaran ko na, naguhulog po ako 4 na hati. Kumbaga, nakaayos na yung sistema. Iba talaga yung may sistema kang ayos. Kumbaga may schedule ka na, may Yes sir, timeline line na. up na. So pag magkakaling ka na, hindi yung maghahanap ka kung Yes kailan sir. magkakaling. Tapos So, kung kailan ka pa makakaano sir, maglalagay ng manok, wala kang makita, papatulan mo tuloy yung mahal. Kaysa wala ka ilagay ng manok. ang tawag doon sir sa iyo, medyo advance ka mag-isip. Yes sir, kailangan po talaga sa farming. Dito sa magsusupply sa iyo, meron na nakaabang, May nakaabang may na po. kausap na pag Sabi nga po magkakal na. katulad po nito. Ito po sa itlog po. Yeah. Nasa puwit pa lang po ng manok, meron ng may-ari. Ito sir, yung sa layers po natin is 7 feet to 8 feet siya. Sa iba po kasi dryer style, ako naman po, pinagawan po namin ng drainage style. Mapapansin po natin, tuyo naman po yung ilalim. Tsaka basta maganda naman po yung pitch quality naman po. Tsaka napansin ko po kasi pagka dryer type, kailangan talaga din linisin din po kagad. Tsaka yung ammonia po,
yung pag pumasok po tayo sa ating layer building, yung parang masakit sa ilong, what if sa manok pa? Kaya naisipan po namin ipasemento na lang. Yes sir, mataas po. Tapos ini-spray na lang po namin. Parang sa mga pigs din. Konting input lang po sir. Di ba po, ang usually tray natin carton. Yeah. Pero dito po, since dito po sa mga buildings layer building natin sir, ang ginagamit namin is plastic egg tray. Kasi dito lang po yan eh. Yung egg carton kasi sir, kung saan mapupunta eh. So Diyan papasok si yung biosecurity. Mga germs. Yes sir. Ito, madaling linisin. Madaling linisin. Tsaka dito lang po. Hindi nahihiram ng iba. Dito lang po talaga. Okay. Maganda. So, kaya maganda rin po talaga. advisable dapat may ganyan. Yes sir, egg tray po talaga. Egg Na tray plastic. Yung plastic. Sir. Madaling linisin. Opo, madaling linisin. Madi-disinfect. Pero ito sir, Sasabunin mo lang. sukat nito pang jumbo na eh. Pinakamahirap sa mga layers nito, especially is yung mortality nila. Given na yung mortality nila, pero at least kada taon, kada buwan, medyo nalilesen na natin. Kasi may mga natututo tayo mag-prevention na yung unlike sa mga first timer natin that time, medyo risky talaga eh. Tsaka yung price talaga. Kahit imagine mo napakaganda ng production mo, if ever yung price talaga is bagsak, talagang medyo malalata ka. Pero ganoon naman talaga eh. Sa loob, kasi ang layers naman natin is 2 years eh. Sa 2 taon na yan, yung mura, mahal, masasapul po natin yan. Mararanasan po natin yan eh. Pero at least, sabi nga, tuloy-tuloy lang tayo sa buhay. Alagaan lang natin silang ayos. Yung sistema natin, huwag mababago. Pwede natin baguhin, pero i-improve lang natin ng maayos. In the near future ba, mag-expand ka ba? Ngayon, 4,000 na ang iyong egg layers. Ilan pang gusto mo idagdag? Anong target mo by mga in the next 3 years? Ako po sir Ilang talaga, piraso? ang pangarap ko po talaga sir, kung ako po ipapala rin talaga at ipagkakaloob po sa atin, Yeah. hoping 30,000 talaga. Oh, wow. Nice. Hoping. Pero sobrang laki po. Unti-unti lang. Unti-unti lang po. Step Pero by step. sabi nga po, kung ikaw manalangin ka na maganda. Huwag mo na tipirin. Gawin mo ng 100,000, sir. Hindi natin kay sir yun. Kumbaga sir, yung saktuhan lang. Pero ang ano sir, in 3 years baka kaya natin hoping 10K. 10K talaga, makatotoo Malapit sir. na, konting-konti na lang. Kasi sir, 5K talaga sir. 4,000 ka na ngayon eh. Pero ang capacity ko sir, nasa 5K. Okay. Pero hoping 10K. May iba ka pang bakante doon sa Opo. Ang ito advantage po sir pag may bakante ka. Para at least kung may sakit, may paghihiwalayan ka. Pag kasi wala kang bakante, pinuno mo lahat or wala kang medicine cage, pag pinuno mo lahat, kaysa di mo matanggal dahil wala kang paglalagyan eh. Tama. Hawa-hawa na lahat yan. Tama. Tsaka ang advantage mo dito dahil elevated, no? Nasa 7 to 8 feet Opo. yung Opo. mo. Tapos ako na rin, may ventilation. yes sir. Nakakahinga. Opo. As ako na rin po magtatanong sa inyo sir, yung since akala po ng iba mabaho sa pool. Dito po ba sir, yung makatotoo po, mabaho po ba? Wala eh. Wala. Dito hindi. Nung medyo umamoy doon sa baba, akala Opo. ko pero sa piggery yun eh. Opo, sa figure, Sa amoy piggery. baboy po yun. Pero dito sa poultry mo, wala Wala po. amoy, Natuwa po ako kasi talaga yung market talaga eh. Nung una medyo nahirapan po ako. For example, ang production ko po noon nasa 40 trays lang. Medyo sabi ko, saan ko ba ito babagsak? Pero nakilala na po tayo kahit papaano po. Natuntun na po tayo ng mga client natin. Doon na po nagtuloy-tuloy na madali pala ibenta. Madali pala ang market. So 4,000 na eggs or 4,000 na egg layers, sabi niya na ang na-hit mo is 96%. Yes sir. Ibig sabihin mga 3,600. Opo, Mga ganyan no, ang iyong nakukuha. At ito bang produce mo ngayon dahil meron ka mga biyahero na regular na kumukuha. Opo. Sabi mo may nasa puwet pa lang may may-ari na. Opo. So kulang pa rin ang supply. Kulang pa rin supply. Yung market nandiyan na sir. Sa ngayon sir kasi ito yung luma ko, 76%, 96, 94. Tatlong batch yan sir. Bali ano lang, pumapatak na 3-3 ganun lang. Kasi yung 76 na yung isa po sir. Pero at yun least- yung nakaka-excite para sa iyo bilang Opo. isang negosyante na establish na yung farm mo, establish na rin yung iyong market at sila lang nagsasabi, dagdagan mo pa, kulang dagdagan mo pa. Kumbaga, customer na. Customer na yung nagre-request. Kumbaga, hindi ka matatakot iwanan. Yan. Saka talagang hindi ka nakakabog-kabog na nag-aalaga ka, walang bibili.
Ngayon, ang iniisip mo naman, paano mo sila masusuplayan? Opo. Dahil Tsaka kulang. ang kinagandahan naman sa akin, sir, di ba, ang sa iba po, kapag kaubos ang stock, ang ginagawa po, sobrang tinataasan ng presyo. Mhm. Sa akin po, kung magkano po lakad, yun ang po binibigay. Kasi, tumal o lakas, unawaan lang po tayo ng mga kliyente natin. Unawaan lang, sir, bigayan lang ba? Yeah. Ganun naman sa negosyo. Give and sir. take, no? Opo. Kikita sila, kikita ka rin. Yes, sir. Huwag naman po yung baratin din yung mga Opo. farmers natin. Minsan kasi yung mga biyahero, binabarat yung mga farmers. Sa akin, katwiran ko, sir, may pumapasok sa akin, may lumalabas din. Ganun naman talaga dapat eh. Tama. Ayan, actually, dinagdag natin dito is yung mga itik natin na itik tsaka bibe. Napansin ko, since may client ako na kumukuha din sa akin ng egg, nag-iitik sila. Then sabi niya, what if boss, magpatining ka? 5 pesos lang kuha ko po ng itik, ng day old po. Yung mga meal naman po per patining. Then naisip ko, at least yung natatapon sa ilalim, hindi naman po masela ng itik. Kumbaga, may kumakain na rin po sa ilalim. Kumbaga, walang tapon po. Kumbaga, 5 months lang, meron ka ng fried itik. Kaya malaking bagay din po. Tsaka, ang liit po ng cost. Imagine nyo, nasa ilalim lang. Tapos, kain lang sila ng kain. Pati ibang turkey natin. Basta ang ano lang po namin, dito lang po sila. Huwag din naman po yung lumilipad ng mga alaga kasi medyo baka mamaya sa iba nang galing or ano. Kinagandahan dyan lang naman po sila. Kaya, iwas naman po sa sakit. Ito, sir, kaya ganito lang kami, sir. May client kami ng itlog ngayon. Nagbebenta ng ganito, sir, 5 pesos each lang. 5 pesos. Napansin ko na maraming tumatapon sa ilalim ng layer building namin. Sabi ko, parang maganda to, tsaka matibay sa sakit para sa akin. Yeah. Madali alagaan. Yan, for patining lang, para at least kung may birthday yung kapitbahay or relatives namin, walang problema, kumuha lang dyan. Kasi wala naman masyadong cost dyan, sir. Yeah. So, Low cost. ito is native na mga itik natin, Yes, sir, yung mga lalaki yan. mga lalaki. Yung mga babae mo, Wala akong babae, sir. Talagang patining lang, sir. pang patining. Yes, no? sir. Ayan o, dami. Free range. Pati yung kambing nakikikain Yes, ng sir. range mo. Actually, dati kami nasa 30 heads, sir. Nasa 30? Oh, maraming events, sir. Meron ka pang ano to, ano ba ta? Guinea fowl. Oh, yeah. Nasa 70 plus na out ko yun, sir. Oh, wow. Ang breeder ko Buti niya. hindi na nanakaw yung mga alaga mo, yung mga free range mo. Ito nga natutuwa nga ako, sir. Bakit yung sabi nila, yung mga gansa, nanunugod. Yung mga pabo, sir, nanunugod. Ito, sir, lumilipad doon ng mataas. Sa amin, hanggang hapon lang. Pero lumilipad sila pag hindi maamo. Sa amin, naging maamo nandito, pulat. maamo na sila. Opo. Kasi may pagkain tayong dala. Opo. Eh. Before ako po pumasok po sa ganito, tinapos ko nga po pala isang marketing, BSBA, major in marketing sa Baliwag University po. And then, actually, work experience po ako eh. Talagang family business lang po. Pero thankful naman po, kahit zero work experience po tayo, medyo nag-excel po tayo dito. Kumbaga, work from home or home base po tayo. Pero araw-araw po may natutunan tayo ng mga challenges sa farming. After ko po graduate, mas naisip ko na mas maganda magnegosyo. Unang-una, may oras ako sa pamilya. Since stroke yung dad ko, sabi ko, kung dito lang ako sa bahay, then may negosyo, masusustain ko naman yung gamot, then needs namin. Kaya doon talaga, na-pursue talaga na pasukin ko yung ganitong negosyo. And thankful naman kahit paano may progress tayo. Yung anak mo ba mahilig din sa hayop? Babae ba lalaki? Ayan po. Dito. James! Andito. Halika dati. Ayan. Ano pangalan? Matungos lang. Ay, okay lang yan. Oh. Farmer yan eh. Ay, isa. Dito ka. Dito ka sa akin. Oh, nangingilala ba to? Ako nangingilala. Ay. Oh, dito kay daddy. Ano pangalan? James. Si James. Oh, yun. Oh. Oh, bigyan natin ng Bigyan, food. food. Hahagis ko na lang dito para lalapit. Wow! Clap. Yeah. So ito po yung sinasabi niya sa interview kanina na nasa tabi mo lang ang negosyo mo, naalagaan mo pa yung anak mo. Opo. Maghapon kasabay mong kumain yung iyong asawa at tatay. Ayos pa, sir. Almusal, tanghalian, hapunan kasama ng merienda. Kasama pa merienda, sir. Tapos sisilipin mo yung farm mo.
nandyan na. Tapos pagka nasa kondisyon yung mga manok mo, sir, grabe, tontuwa ka talaga. Pero pagka medyo may problema, medyo malulungkot ka minsan. Pero naayos naman, sir. Ayan. Tapos yung iyong mga buyers, sila na lang din ang pumupunta dito. Opo. So hindi ka na napapagod magbenta. Hindi na po. Dito naman ang production area natin, sir, sa likod natin. Post-post na lang sila na pumupunta. Opo. Ngayon sa ano po, sa layer, sir, wala na pong posting. Ang nagpo-posting lang ako, sir, for ano lang po, yung sa mga pets natin. Noon kasi that time, talagang nakita talaga na hilig, nakita ng magulang ko yung hilig ko sa hayop eh. Actually, noon, uso pa yung mga sisiw na, yung mga dikulay-kulay po that time. And then naisip ni mother, since nasa abroad po siya, sabi niya, anak, bakit hindi ka magdagdag pa ng alagang hayop? Since yun naman yung hilig mo. Kaya thankful ako, yun ang naging, kumbaga, happiness ko kasi sobrang supportive ng magulang ko. Napakasarap kasi pagka yung pamilya mo sobrang supportive sa'yo. Anong klase yung pabo ang alaga mo dyan? Ito sir, mga heritage lang to. Heritage. Heritage. Pero, So nagmamaterialis ka uli. Mukhang naubusan ka na. opo sir, naubusan for consumption na po eh. Yeah. Pero sir, gusto ko i-upgrade yung line na to. Katulad yung napanood ko sa inyo sir. Big na breasted. broad-breasted white. BBW. Aha. Bala ko po para at least i-infuse ko para lumaki po. Ayan. So soon, pagka meron ka ng materialis dito, Opo. nandito lang po sa kanilang bayan ang supplier. Tsaka napansin ko po sir, madali po i-breed to. Madali. Sanay Apakabilis ka po na marami. Kumbaga, iba-iba mang klase yan ng livestock. Opo. Kumbaga, nasimulan mo na mag-breed. Tuloy-tuloy na po Nag-breed talaga. ka ng isda, ng ibon, ng manok, ng aso. Mas nagustuhan ko sir yung livestock talaga. Kasi bukod doon, kung walang bibili sa'yo, pwede mong kainin. Yun ang ano. Pero ito naman talaga sir, hindi ko naman iniisip na profit to. Dumadating na lang. Yun ang pinakamaganda. So, ito mga extra income mo na to. Yung Opo. mga alaga mo. Sama mo na si baby. Ay, Ayan, na si baby. James. Para Dali, ako may memory tayo paglaki niya. Yay! So, babalik po tayo Clap, dito clap. a few years later. Napakita Opo. natin kung kasama na natin. Ano ulit pangalan ng anak mo? James. Si James. Chris James. Na siya na ang nagbe-breed din dito. Opo. Ito, bala kong paramihin, sir. Kukuha din ako sa iba-ibang breeder, sir, para at least iwas inbreeding lang. Kukumparahin ko kung sino ang quality talaga. Ayun, sir. Pakihawak Lahat na nang pwedeng i-breed, ibinreed na. Opo. Tsaka may mga client kasi ako, sir, na nagte-trade in sa akin. Palitan mo na lang, sir, ng Ayan. Tapos ngayon, sir, ang gagawin ko, since baguhan ako, hindi muna ako maglalabas nito, sir. Titignan ko yung production kung quality. Pag quality, go. And then, kukuha ko sa ibang breeder, sir. Then, Magbabanggain mo. pagbabanggain ko, sir, kung maganda labas. Tapos kung sino ang maganda labas, doon ulit ako kukuha. Doon ako magdadagdag, sir. Ganun lang naman eh. Yan, nakakatuwa kasi yung simpleng natutunan mo na mag-breed ng iba't ibang klase ng hayop. Opo. Naging negosyo mo na ngayon. Opo. At parang siyang naging multiple income stream mo. Yes, sir. So, may ganito kang binreed, materials pambenta, may pabo, may biik. Katulad po sa ko, sir. Di ba, may layers po ako. Sila po ngayon nagpapakain sa mga baboy ko. Dahil daily income. Ngayon, after harvest naman po ng pig, yun ang pabibili ko ng manok, sir. Naka-schedule na, sir. So, sumacycle ka. Yung Opo. puhunan mo, nanggagaling sa alaga mo, hindi Opo. mo na kailangan gastusin yung... Hindi ko na po kailangan maglabas ulit. Unless kung may bagong venture or may bagong pets naman. Hoping 5 years from now, mapag-aralan po natin mag-grow out ng mga RTL. Yung kaysa bumibili po ako na po mag-grow out. Malaking menos din po yon, malaking tipid din po sa akin. For example po, ang kuha ko po is 350 to 360 to 400 pesos. Kung mag-grow out po ako, pagpalagay po natin makakalas tayong 50 pesos per head. Malaking bagay po yun sa 1,000 heads. So 50,000 din po. And then sa commercial pigs naman po, ang gusto ko pong ma-improve po is yung makapag-produce po tayo ng mga maternal line, terminal line, para at least for materials na po tayo. Ngayon po kasi for fattening po tayo. Sa fattening po kasi ang challenges ko po dito is ang baba po ng live weight. Since ganyan naman po talaga market, tatanggapin po natin. Pero at least gagawa po tayong alternative way. So ano po yun? Magbibenta po tayo ng materials line in the next 5 years or hoping 2 to 3 years lang makapag-produce tayo ng mga quality para at least yung mga ibang backyard kukuha po sa atin ng mga panggagamitin lang pang breeding stock.
Ito po yung incubator natin para at least kung may breeding season, since February, kailangan natin mag-breed. Dito po natin sinasalang. Yung incubator po natin, sir, ginagandahan po, pwede sa gansa, pwede sa quail, nakaset naman yung temperature madali Kaya na. pala ang dami mo iba't ibang klase Oo ng po. mga... Kaya nag-invest na rin po ako two-leggeds. dito. Oo. Isang incubator nito, isang hatchery po. Ayan. So, hindi na malayo na magkaroon ka ng sarili mo ng hatchery ng mga egg layers mo. Kaya sir, RTL. inaaral ko po talaga ngayon. Hanggang ngayon, marami pong nag-i-inquire kung saan sila makakabili. Yes, sir. Kulang na kulang. Tsaka sir, kasi ang problem kasi nakikita ko sa Facebook. Sir, ito, naaawa din ako sa mga ibang nagsisimula. Ang problem kasi, dyan na pumapasok yung hindi tama sa edad yung nakukuha nila na RTL. Bakit 1 month old, hindi mo makuha yung dapat na pick or possible ilay ng manok mo dahil nakailang sakong patuka ka na pero bakit gano'n nalulugi ka? Ina-out agad nila. Yes sir, usually 13 weeks, 16 weeks. Sayang naman. 16 weeks dapat sir talaga goods na yon. Pero yung iba 13 weeks daw. Ideally ba para sa experience mo, dapat Talaga dapat trusted supplier mo. Pangalawa, dapat 16 weeks pataas. Si ma'am nga pala ay nasa US. Then, yung sweldo ni ma'am is hinihiram ko para at least palaguin ko. Reinvest ba? Kasi napansin ko naman, mahirap naman if ever na, ayan, OFW si ma'am. Tapos, if ever mapupunta lang sa luho, hindi ko i-invest. Mas maganda i-invest ko na. Para at least, yung hindi naman todo lago kagad, at least kahit pa paano, merong growth nangyayari. Since na OFW si ma'am, and nakita ko talaga, ang hirap din eh. Yes, malaki yung salary, pero iba pa rin yung malapit sa pamilya. Ngayon, si father, di ba, stroke naman. Napansin ko din po na iba talaga pag magkasama kami, tutok sa oras ng pag-inom ng gamot. Tsaka dito, nagiging hands-on tayo sa mga alaga natin. Lalo, iba talaga pagka tayo nagmamalasakit, tsaka yung mga kasama natin sa hanap buhay, medyo mas gumaganda yung programa natin, tsaka yung management natin sa pamilya at sa mga alaga natin. Ayan, when it comes to family time, nakakapag-set tayo ng schedule natin na nakakalabas tayo. And then kahit dito lang, pag may gusto kang, for example, may cravings ka na alaga, pwede mong kainin anytime. Kumbaga, hindi ka hirap sa financial kahit paano. Yun ang advantage po. Pangalawa is since yung anak ko kaysa sa mga tablet or hindi naman ako po against doon, pero at least mas napopokus namin yung family time. Tsaka natutuwa po siya sa mga alaga ko din eh. Yun yung pinaka-good thing po. Then yung partner ko, may business na rin siya dito. Yun ang advantage, yung pagbe-baking niya. And then kumbaga yung since may mga crack eggs tayo, naisipan namin na mag-add kami ng value-added products. Like yung, imagine nyo, crack egg, wala na siya pero mapapakinabangan pa, madadagdagan mo pa yung halaga pag binake mo siya. And then, thankful, di ba, dahil yung pamilya natin, sama-sama kami. And then, dahil sa business na to, nakakatuwa. Masaya po sa loob. kailan to hinarvest? Kaninang umaga o kahapon? Kahapon, sir. Dito, sir, ang diskarte po namin, sir. Kailangan 1 to 3 days po maalis na po natin yung egg. Kasi ang supplier po natin, may possible pong i-stock pa nila. Then yung consumer nila, i-stock na naman. Then i-stock na naman sa bahay. Tatagal lang Kaya siya. ang goal ko po, 1 to 3 days, kailangan Out fresh na, egg. Yes, out sir. na. Kaya yung yolk niyan, buong-buo pa, sir. Yan. Tapos meron daw ba silang bakery? Ay, sir, ito po. Ayan, no? Kanilang... Ito po yung mga mixer natin, sir. Oo. Ayan, no? Mga Papakilala natin yung misis mo dito. yes, sir. No problem. Halika, ma'am, dito. Oo. Yan, sariling gawang pizza, merienda Ito po. namin. Ayan. Ito po yung pizza ng partner ko. At ng wife ko po. pandesal. Ano Ayan. pong pangalan niyo, ma'am? Jeneline. Ayan, si Ma'am Jeneline, gaway po kayo. Ayan, so... Ito po Congratulations po sa inyong business na nandito lang sa Banguran. Ayan po yung binigay At sa yun, kanyang business. May panadirya na. Ako po. At unlimited ang inyong supply ng itlog. Yes, sir. Tsaka ito, sir, control namin yung sugar namin. Kasi kinakain din naman namin, sir. Oo. Sa panahon ngayon, sir, diba yung mga sakit, nakukuha din sa pagkain natin, di ba? Tama. Ito, sir, talagang Pandesal, ikaw na nag-bake nito, ma'am. Ayan. Siya na po. Solo yan, sir. Oh, wow. Cheese pandesal. Cheese pandesal. Uwi kayo mamaya, sir, ha? Para at least sige. may pang, pang Kahit kape-kape. hindi pa nga luto, uwi ko na to. Iyon! Salang nyo na lang po. Ito naman, sir. May So, nakasalang ka na magde-demo dito. daw sila magsasalang ng pizza. Maraming salamat at ang aming merienda ay pizza.
Opo. Dito sa kanila. May kanin pa tayo, sir, ah. Ayan. 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 Sige. Ikaw magbubukas or ako? Sige. Ayan. And teamwork. Ayan. Ayan. Ayan, dito sir, likod ka. Ayan. Ayan. Close up. Sa umpisa po talaga, medyo high risk talaga. Ang payo ko lang naman po is huwag tayo pang hinayang kagad ng loob na, uy, hindi magandang business yan. Tsaka sa akin naman po is kahit magkamali tayo, ang tunay na panalo is yung tuloy-tuloy lang, yung bumabangon pa rin kahit nagkamali. Kasi doon makikita yung tunay na success eh. Plus, siguro, kulang lang sa kaalaman yung iba, sa knowledge. Pero talaga, pagka tama ang system management mo, maaayos lahat eh. Tsaka dito talaga sa livestock talaga, bawi tayo sa volume eh. Pag konti talaga alagaan mo, mauubos lang, may possible talaga mauubos lang oras mo. Pero, pag nag-umpisa ka naman sa maliit, hanggang lumaki yan, sa akin ka maniwala, talagang ikaw na magsasabing thank you Lord. Papasalamat nga pala ako sa mga naging client ko and future clients ko. Thank you po kagad dahil actually, yung mga dating client ko, naging kaibigan ko na rin ngayon and then kumukuha pa ulit sila sa akin. Nakakatuwa naman po kasi ako pa rin po yung pinipili nila. And thankful ako sa partner ko, sa magulang ko. Sila talaga naging inspirasyon ko po. Kaya nagtutuloy-tuloy po ako. And thank you nga pala kay Sir Jay from Agri sa Agri. Finiture tayo dito kahit simple lang tayong farm or backyard. Nakakatuwa po. And sana mas marami pa tayo na-inspire. And if ever na may concern kayo about sa layers, sa supplier ng cage, sa supplier ng RTL, and sa sukat ng building, message nyo lang ako. Walang problema yon if ever na nagpa-plan kayo mag-start ng ganitong negosyo. Wala na po tayong idadagdag pa, kumbaga inspirasyon na ito. At syempre sir, ano ka na ulit? Maraming salamat sa pag-share ninyo. Yes, sir. No? Sino mag-aakala na ang isang batang mahilig sa mga isda-isda noon, may mga kulay-kulay Kulay na na mga sisiw. sisiw, ngayon naman ay may sarili ng ganito Opo. at nangangarap pang madagdagan maging 10,000. At the age of 25 years old, meron ng 4,000 egg layers, a Yes, growing business. And hindi daw dun yun nagtatapos. Patuloy pa rin ang pag-unlad, patuloy ang pagsagana, at syempre, ang everyday learning. Yes, sir. Everyday talaga may mga matutuklasan ka, mga bagong sakit, problema. Pero nakakamap naman, sir, yan. Tsaka, sabi nga, trial and error lang yan eh. Nasa sa'yo na lang kung magtutuloy ka. Yeah. Agree ka ba? Siya agree. Agree. Don't forget to like and subscribe.